Magandang araw. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang kwento ng pag-ibig at ng pagkakaibigan. Sa isang tahimik na bayan sa paanan ng bundok, kung saan ang mga puno ay sumasayaw sa ritmo ng hangin at ang mga ilog ay kumakanta ng mga awit ng kalikasan, doon nagsimula ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan na sina Elias at Mateo. Sina Elias at Mateo ay magkaibigan mula pa noong sila ay mga paslit pa lamang. Magkasama silang lumaki, naglalaro sa mga bukirin, umaakyat sa mga puno, at nangangarap ng matatayog na pangarap sa ilalim ng mga bituin. Para sa kanila, ang mundo ay isang malawak na palaruan at ang kanilang pagkakaibigan ay ang pinakamatibay na kastilyo na hindi kayang gibain ng kahit sino. Ngunit tulad ng karamihan sa mga kwento, ang kanilang mundo ay nagbago nang dumating si Isabela. Si Isabela ay isang dilag na may mga mata na parang mga bituin at isang ngiti na kayang tunawin ang puso ng kahit sino. Siya ay dumating sa kanilang bayan upang magbakasyon at sa isang iglap, ang mundo ni Elias at Mateo ay nagkaroon ng bagong kulay. Parehong nabighani sina Elias at Mateo kay Isabela. Ang kanyang ganda, ang kanyang talino, at ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay umakit sa kanilang mga puso. Ngunit sa kanilang pagkakaibigan, mayroong isang hindi nasusulat na batas na walang agawan sa isa't isa. Ngunit ang puso ay may sariling wika at ang pag-ibig ay hindi kayang tigilan. Si Elias, ang mas tahimik at mas mahiyain sa dalawa, ay unang umamin kay Mateo ng kanyang nararamdaman. Mateo, mahal ko si Isabela. Ang sabi niya, alam kong mali ito pero hindi ko mapigilan. Ang halos pabulong niyang sabi. Si Mateo ay natigilan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Siya rin ay may nararamdaman para kay Isabela. Ngunit hindi niya kayang sirain ang kanilang pagkakaibigan. Elias, sabi niya, pareho tayo ng nararamdaman. Pero hindi natin pwedeng hayaan na sirain nito ang ating pagkakaibigan. Nagkasundo silang dalawa na itago ang kanilang nararamdaman. Magiging magkaibigan sila kay Isabela, walang lalamang, walang magtatangka. Ngunit ang pag-ibig tulad ng apoy ay mahirap itago. Sa paglipas ng mga araw, naging mas malapit sina Elias at Mateo kay Isabela. Ipinakita nila sa kanya ang ganda ng kanilang bayan, ang mga lihim na tagpuan sa ilog, ang mga kwento ng kanilang pagkabata. Si Isabela naman ay nagbabahagi ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga strength, ng kanyang mga weaknesses at ng kanyang pag-ibig sa sining. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pag-ibig ni Elias at Mateo kay Isabela. At sa bawat araw na iyon, lalong lumalaki ang tensyon sa pagitan nila. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagkaroon ng pagkakataon si Elias na magtapat kay Isabela. Sila lamang dalawa ang naroroon. Nakaupo sa isang lumang duyan sa hardin ni Isabela. Isabela, sabi ni Elias,
Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. May gusto akong sabihin sa iyo. Si Isabela naman ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Mahal kita, Isabela, ang sabi ni Elias. Ang kanyang mga salita ay dumadaloy tulad ng isang ilog. Mahal kita, higit pa sa isang kaibigan. Nabubulol pa niyang sabi. Si Isabela ay natigilan. Hindi niya inaasahan ito. Elias, sabi niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko aasahan na sasagutin mo ako, sabi ni Elias. Gusto ko lang na aware ka at alam mo. Ngumiti si Isabela, isang ngiti na puno ng kalungkutan. Elias, mahal din kita, ang sabi niya. Pero hindi sa paraang gusto mo. Ang puso ni Elias ay nadurog. Alam niyang may gusto si Isabela kay Mateo. Mahal ko si Mateo, pagpapatuloy ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Simula pa lang noong dumating ako dito, siya na ang nakita ko. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan, lahat iyon ay umakit sa akin. Para kay Elias, ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumususok sa kanyang puso. Hindi lamang siya nabigo sa pag-ibig, kundi nalaman pa niyang ang babaeng mahal niya ay nagmamahal sa kanyang matalik na kaibigan. Naiintindihan ko, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Masaya ako para sa inyong dalawa. Ngunit sa loob-loob niya, ang sakit ay hindi kayang tiisin. Kinabukasan, nakita ni Elias si Mateo. Naglalakad ito patungo sa bahay ni Isabela. May dalang mga bulaklak sa kanyang kamay. Oh, Mateo! Andito ka pala, anong ginagawa mo dito? Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit sa pagkakasabi kay Elias. Kailangan natin mag-usap. Nagulat si Mateo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito umasta si Elias. Anong nangyari? Tanong niya. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam mo kung anong nangyari, sabi ni Elias. Alam mong mahal ka ni Isabela. Natigilan si Mateo. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Elias. At alam mo rin na mahal ko siya. Pagpapatuloy ni Elias. Pero hindi mo man lang ako nisip. Sinira mo ang ating pagkakaibigan at ang tiwala ko sa'yo. Ala Elias, hindi ko sinasadya, ang sabi ni Mateo. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Pero nangyari na, sabi ni Elias, at hindi ko mapapatawad. Sa mga salitang iyon, sinuntok ni Elias si Mateo sa muka. Si Mateo, na hindi inaasahan ang atake, ay natumba sa lupa. Layuan mo na ako, sabi ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Wala na tayong pagkakaibigan. Umalis si Elias, iniwan si Mateo na nakahandusay sa lupa. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang matibay na pagkakaibigan ay tuluyang nawasak. Lumipas ang mga araw at ang bayan ay nabalot ng kalungkutan. Si Elias ay nagkulong sa kanyang bahay. Hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Si Mateo naman ay hindi rin nagpakita, puno ng pagsisisi at sakit. Si Isabela, sa gitna
ng dalawang magkaibigan ay hindi rin alam ang gagawin. Sinubukan niyang kausapin si Elias, ngunit hindi siya pinansin. Sinusubukan niyang kausapin si Mateo, ngunit hindi rin siya nito pinapansin. Isang araw, nagdesisyon si Isabela na umalis na lang sa bayan. Hindi niya kayang manatili doon sa gitna ng pagkawasak ng pagkakaibigan ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Umalis nga si Isabela. Iniwan niya sina Elias at Mateo na puno ng pagsisisi at paghihinayang. Ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang pag-ibig at ang kanilang buhay ay tuluyang nagbago at naglaho. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Elias, Mateo at Isabela ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang puso ay may sariling wika at ang pag-ibig ay hindi kayang pigilan. Ngunit hindi sa lahat, ito ay isang kwento na nagpapaalala na ang mga bagay at desisyon natin ay may malaking epekto sa buhay ng iba at ang mga sugat na dulot ng pagtataksil ay mahirap ng paghilumin pa. At sa paglipas ng mga taon, sina Elias at Mateo ay hindi na muling nag-usap. Nagkanya-kanya sila sa buhay. Dala-dala ang bigat ng kanilang nakaraan. Si Elias ay nanatili sa kanilang bayan. Naging isang guro at nagturo sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagkakaibigan at paggalang sa damdamin ng iba. Ngunit sa kanyang puso, nanatili ang sakit ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Si Mateo naman ay lumisan sa bayan, naghanap ng bagong buhay sa malayo. Naging isang musikero siya at sa kanyang mga awitin, ikinukwento niya ang tungkol sa pag-ibig, pagkawala at pagsisisi. Ngunit kahit saan man siya magpunta, hindi niya makalimutan ang mukha ni Elias, ang kanilang mga alaala at ang pagkakaibigang minsan nilang pinahalagahan. Isang araw matapos ang maraming taon, bumalik si Mateo sa kanilang bayan. Matanda na siya. May mga kulubot na sa kanyang mukha at ang kanyang buhok ay puti na rin. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita pa rin ang lalaking minsan ay nangarap ng malalaking pangarap sa ilalim ng mga bituin kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Naglakad si Mateo sa bayan. Tinungo ang lumang bahay ni Elias. Nakita niya si Elias na nakaupo sa kanyang beranda, nagbabasa ng libro. Huminto si Mateo sa harap ng bahay at tumitingin kay Elias. Tumingin din si Elias kay Mateo. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng mga alaala ay bumalik sa kanila. Ang mga laro sa bukirin, ang pag-akyat sa mga puno, ang mga pangarap sa ilalim ng mga bituin, at ang pagdating ni Isabela. Elias, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng paghihinayang. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin si Elias kay Mateo. At sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila, at ang lahat ng pagmamahal na nanatili pa rin sa puso ng kanyang kaibigan. Mateo, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig. Matagal na iyon pero hindi ko makakalimutan. Alam ko, sabi ni Mateo, at hindi ko rin inaasahan na mapapatawad mo ako. Pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo.
Tumayo si Elias at lumapit kay Mateo. Tinitigan niya ito sa mga mata at sa mga sandaling iyon, nagkaunawaan silang dalawa. Alam mo, Mateo, sabi ni Elias, sa lahat ng mga pagkakataon o taon na lumipas, hindi ko rin nakalimutan ang ating pagkakaibigan at kahit nasaktan kita, hindi ko rin kayang kalimutan ang lahat ng mga magagandang alaala na pinagsamahan natin. Ngumiti naman si Mateo, isang ngiti na puno ng pag-asa. Kaya, ano sa tingin mo? Tanong ni Elias. Pwede pa ba nating ayusin ito? Tumawa si Mateo. Isang tunay na tawa na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Oo, Elias, sabi ni Mateo. Gusto ko iyan. At sa mga sandaling iyon, sa harap ng lumang bahay sa tahimik na bayan, muling nabuo ang pagkakaibigan ni Elias at Mateo. Hindi na ito katulad ng dati. May mga peklat na ito. May mga sugat na hindi pa lubusang gumaling. Ngunit ito ay isang pagkakaibigan na mas matatag, mas malalim, at mas tunay. Dahil natutunan nila na ang pag-ibig ay maaaring magdulot ng sakit, ngunit ang pagkakaibigan ay maaaring magbigay ng lunas. At kahit gaano man katagal ang panahon, ang tunay na pagkakaibigan ay laging mananaig. Umupo sina Elias at Mateo sa beranda. Nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay, tungkol sa kanilang mga pangarap, at tungkol sa kanilang mga pagsisisi. Nagtawanan sila, nag-iyakan, at nagbabahagi ng kanilang mga puso. Sa mga sandaling iyon, napagtanto nila na ang pag-ibig kay Isabela ay isang pagsubok lamang sa kanilang pagkakaibigan. Isang pagsubok na halos sumira sa kanila, ngunit sa huli ay napagtibay o ito ang nagpatibay sa kanilang relasyon. At sa paglubog ng araw, habang ang mga kulay ng langit ay naghahalo sa isa't isa, nagpasalamat sina Elias at Mateo sa pagkakataon na muling magkaibigan. Dahil alam nila na sa buhay na ito, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pag-ibig, kundi ang pagkakaibigan. At sa kanilang bayan, ang kwento ni Elias, Mateo at Isabela ay patuloy na ikinukwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, pagtataksil, pagsisisi, at kapatawaran. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang puso ay may sariling wika at ang pag-ibig ay hindi kayang pigilan. Ngunit, hindi sa lahat, ito ay isang kwento na nagpapaalala na ang tunay na pagkakaibigan ay walang kapantay na halaga. Yun lamang po at maraming salamat. God bless!